Magalak tayong lahat, si Yesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Panginoon ang naghirang sa Diyos niyang bayan, nagpupuring mga hirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Yesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Ako ay inyong hawakan, sabi ng Panginoon. Damhin ang mga sugat, manalig at magtiwala. Magalak tayong lahat, si Yesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Si Jesus ay nagpakita, samantalang sama-sama, alagad ng 11, kapayapaan ng batina. Magalak tayong lahat, si Yesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Panginoon ang naghirang sa Diyos niyang bayan, nagpupuring mga hirang, masayang nagdiriwang. Maganap tayong lahat, si Yesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Ako ay inyong hawakan, sabi ng Panginoon. Damhin ang mga sugat, manalig at magtiwala. Magalak tayong lahat, si Yesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Bilang bayang sumisinta kay Maria at simbahang nagagalak sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus Nazareno, tayo ngayon ay magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos
At sa inyo mga kapatid, naluba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel, mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming nasa langit, lakas loob ka naming tinatawagan sa ngalan mong Ama naming banal. Sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong espiritong sa amin kumukupkop upang sa lupaing ipinangako kami ay makapasok. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nang mapalaya na sina Pedro at Juan, sila'y nagpunta sa mga kasamahan nila at ibinalita ang sinabi ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan. Nang marinig ito, sama-sama silang nanalangin sa Diyos. Sinabi nila, "Kayo po ang lumikha ng langit, ng lupa, ng dagat, at ng lahat ng nasa mga ito. Kayo po ang nagsalita sa pamamagitan ng aming nunong si David, na inyong lingkod nang sabihin niya sa patnubay ng Espiritu Santo. Bakit galit na galit ang mga hentil at ang mga tao'y nagbabalak ng walang kabuluhan? Nahahandang lumaban ang mga hari sa lupa at nagtitipon ang mga pinuno laban sa Panginoon at sa kanyang hinirang. Nagkatipon sa lungsod na ito sina Herodes at Poncio Pilato, kasama ang mga hentil at ang buong Israel, laban sa iyong banal na lingkod na si Jesus, ang iyong hinirang. Isinagawa nila ang lahat ng bagay na dapat mangyari na itinakda mo noon pa. At ngayon, Panginoon, pinagbabantaan nila kami. Tulungan mo ang iyong mga alipin na maipangaral ng buong tapang ang iyong salita. Iunat mo ang iyong kamay upang magpagaling at loobin mo na sa pangalan ng iyong banal na lingkod na si Jesus ay makagawa kami ng mga kababalaghan. Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang pinagtitipunan nila. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Mapalad ang may tiwala
tiwala sa Panginoong dakila. Bakit nagbabalak itong mga bansa na sila'y mag-alsa? Anong kabuluhan ng lahat ng itong binabalak nila? Mga hari nila ay naghihimagsik at nagkakaisa na ang Panginoon at ang kanyang hirang ay bakahin nila. Pagsikapan nating tayo ay lumaya sa pagkaalipin at ating igupo ang pamahalaang sumakop sa atin. Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Sa trono ng langit, nagtawa ang puon ng iyong sabihin, at sila'y kinutya sa kanilang balak na mahirap gawin. Sa galit ng Diyos, sila'y buong bagsik na pinangusapan. Sa tindi ng puot, yaong mga hari ay nahintakutan. Ang tungkol sa akin ay kanyang sinabi, sa bundok kong mahal, sa tuktok ng Siyon, aking inuluklok ang haring marangal. Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Ganito ang sabi ng lingkod ng puon na hari sa Siyon. Aking ihahayag ang ipinagutos nitong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal at magmula ngayon, ako namang ito ang giliw mong ama sa habang panahon. Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko. Anumang narito sa buong daigdig ay magiging iyo. Pamahalaan mo ng kamay na bakal ang lahat ng ito. Tulad ng palayok, durugin mo sila sa mga kamay mo. Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Tumayo na po ang lahat. Yung kay Kristo na buhay ay sa langit nakalaan upang kay Kristo pumisan. Hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. Sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Puri sa iyo,
May isang pariseo at pinuno ng mga Hudyo na nagngangalang Nicodemo. Isang gabi, siya'y nagsadya kay Jesus. Rabay, sabi niya, nalalaman po namin kayo'y isang guro mula sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng makakababalaghang ginawa ninyo, malibang sumasa Kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Paano pong maipanganganak muli ang isang tao kung matanda na siya? Makapapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak uli? Tanong ni Nicodemo. Sinasabi ko sa inyo, ani Jesus, maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig at sa espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay sa laman, at ang ipinanganak sa espiritu ay sa espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo. Lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung san ibig, at naririnig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling o kung saan paroroon. Gayon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna ang lahat. Kay Father Jade Likwanan, ang butihing rektor at kura paroko ng Basilica Menor, Pambansang Dambana ng Poong Jesus Nazareno, sa aking kapatid na pari mula sa Antipolo, Father Idris Francisco, mga minamahal naming deboto ng Poong Jesus Nazareno at ng mahal na Birhen ng Antipolo, mga kapwa ko lingkod sa dambana ng mahal na Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay, sa aming Parish Pastoral Council, International Shrine Ministry, sa Samahang Tanglaw, gayon din kay Sir June Gonzales, na siyang at ang kanyang pamilya na nagpabulaklak sa napakagandang karosa ng ating mahal na ina, sa mga Hijos de Nazareno, at sa inyo pong lahat, mga kapatid ko kay Kristo, magandang araw po sa inyo. Happy Easter. Batiin nyo naman ang inyong katabi. Happy Easter. Sa ngalan po ng aming kura paroko at obispo ng Antipolo, Bishop Ruperto Santos, kami po sa Antipolo Cathedral ay taos-pusong nagpapasalamat sa mainit na pagtanggap ninyo sa aming pinipintakasing ina, ang mahal na Birheng Maria, ang milagrosang Birhen ng Antipolo. Dalangin po namin na sa pagdalaw ng ating mahal na ina sa kaniyang anak, ang Poong Jesus Nazareno, maging daluyan ang pagtitipon nating ito, ang pagdiriwang nating ito, simula ngayon hanggang sa 1 ng Mayo, para sa kapayapaan ng lahat ng mga Pilipino. Bilang pasasalamat natin sa napakagandang araw na ito ng pagtatagpo ng dalawang imahen ng pagdedebosyon nating mga Pilipino, palakpakan po natin ang Poong Jesus Nazareno at ang mahal na Birhen ng Antipolo. Mga minamahal kong kapatid, ang setting, ang tagpuan ng ating ebanghelyo ay gabi. Kahit ngayon tanghali, imagine, gabi.
At may dahilan kung bakit gabi. Meron tayong tinatawag na daytime life at meron ding nighttime life. May buhay na pang umaga at may buhay na pang gabi. Supposedly, ginagawa natin lahat sa umaga at nagpapahinga na sa gabi. Ganoon ang kultura ng mga Hudyo. Itong si Nicodemo ay isang tauhan na matutunghayan natin sa mga pagbasa mula ngayon at sa mga susunod na araw sa linggong ito. Ngayong Lunes, sa ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, ipinapakilala sa atin si Nicodemo. Kapag umaga, itong si Nicodemo, sigurado sa kanyang pangalan, sigurado sa kanyang identity. Kapag umaga, nasa kanya ang lahat. Kapag umaga, meron siyang security, meron siyang kapangyarihan. Kapag umaga, may trabaho siya, may accomplishment siya, dahil siya ay bahagi ng Sanhedrin, ang Korte Suprema ng mga Hudyo. Isa siyang Pariseo, sabi sa Ebanghelyo. Kilala siyang tao, may posisyon, may pangalan, at may sinasabi sa lipunan. Subalit pansinin natin, mga kapatid, sa gabi, nakapagtataka, nagising pa si Nicodemo. Kapag gabi, tulog na dapat ang lahat. Tahimik na, payapa na. Pero para kay Nicodemo, kapag gabi, parang walang sense ang lahat. Parang walang kwenta ang lahat. Para kay Nicodemo, no matter how full, no matter how beautiful, or how successful, or wonderful your life is during the day, it remains to be incomplete, fleeting, and fragile. Parang merong kulang. Iniisip ni Nicodemo na baka itong mga bagay na ito na meron ako, itong posisyon ko, itong pangalan ko sa lipunan, itong pinagkakaabalahan ko sa Sanhedrin, hindi naman nagbibigay sa akin ng kapayapaan, ng kapanatagan. Hindi nito nasasagot ang mga tanong ko sa buhay, ang mga pagdududa, ang mga alalahanin. Hindi nito na ibibigay ang contentment na hinahanap-hanap ko. Yun po ang ibig sabihin, mga kapatid, ng sinulat ni San Juan Evangelista sa ating ebanghelyo. Isang gabi, siya'y nagsadya kay Jesus. Kung minsan, nakakaranas din tayo ng gabi. Gabi sa ating puso, gabi sa ating isip, gabi sa ating kaluluwa. Ang tawag dyan ng mga santo at manunulat, spiritual darkness. Marahil narinig nyo na yon. O kaya naman, tawag ni Saint John of the Cross at Saint Teresa of Avila, dark night of the soul. Kagaya ni Nicodemo, maaari tayong makaranas ng pagkabagabag, ng pag-aalala. Ako po noon, bago naging pari, ako po'y nagtatrabaho sa isang bangko, dyan sa Makati. Napaka-hectic, napaka-toxic, napaka-demanding ng aking trabaho. Tapos meron pang corporate politics, meron pang inggitan, meron pang tsismisan. Kaya kahit malaki ang sinusweldo ko noon, hindi ko sasabihin kung magkano. Pakiramdam ko hindi sasapat at hindi nagdudulot sa akin ng malalim na kahulugan sa buhay. Kaya gabi-gabi kapag uuwi ako, ang naging routine ko na magtungo sa simbahan. Kapag sarado na sa Adoration Chapel, at kapag First Friday, dito sa Quiapo, hinahabol ko yung huling misa. Alas 7 o alas 8 na ng gabi. Naalala ko si Father Nanding, kinakanta ang buong misa. Kapag yung stress ko sa trabaho, nawawala.
kapag nakakasimba ako dito sa Quiapo. Minsan sa sobrang stress ko, sumama akong maglakad paluhod. Iba yung kapahingahan at kapayapaan na idinudulot na makalapit ka sa Poong Jesus Nazareno. At iyon din ang kapayapaan na inihahatid sa atin ng mahal na Birhen ng Antipolo. Birhen siya ng kapayapaan. Ina siya ng prinsipe ng kapayapaan. Kaya doon sa amin sa Antipolo, bukas po ang simbahan sa magdamag. Sarado yung grills. Hindi ka makakapasok. Pero masisilip mo ang orihinal na imahen ng Nuestra Señora de la Paz, Even Biyahe. At alam niyo po, maraming pumupunta kahit 10 oras na ng gabi. Kung minsan naglalakad-lakad ako, natatanong ko yung gwardiya namin o yung ilang mga tao, ang sabi nila, umaakyat sila, umaahon sila, at yung ilang tao, sabi nila, mas pinipili nilang gabi magtungo sa katedral ng Antipolo. Una, wala ng traffic. Pangalawa, mas nakakapagdasal daw sila at natatanggap nila yung kapayapaan na hinahanap-hanap nila sa kanilang buhay. Sa isip-isip ko, iyon ang biyaya sa simbahan natin dito sa Quiapo at doon sa Antipolo, kapayapaan. In the dark, in the night time of our life, God is also there guiding us. Jesus is always with us, with His Mother Mary, always caring for us. Kaya mga kapatid, kung kagaya tayo ni Nicodemo na binabagabag at walang kapayapaan sa gabi, yung parabang yumayaman ka naman, dumarami ang iyong kayamanan, lumalawak ang iyong impluensya, tumataas ang iyong posisyon, nakikilala ka na ng maraming tao, pero parang may kulang sa puso, parang may bumabagabag sa isip. Ibig sabihin, nandoon ka rin sa spiritual darkness. Nandoon ka rin sa dark night of the soul. At kapag nararanasan natin yan, yung meaninglessness, yung kawalan ng kahulugan sa buhay, yung bang naghahanap buhay ka maghapon, pero yung kahulugan ng buhay mo parang hindi mo mahanap. So lang ibig sabihin yan, nasa gabi ka rin, nasa dilim ka rin, at sana gaya ni Nicodemo, ang sasadyain natin ay si Jesus. Ang lalapitan natin ay ang Nuestro Padre Jesus Nazareno. At kung hindi makakalapit sa anak, lumapit din sa ina. Siyang magdadala sa atin sa kanyang minamahal na anak. Pinasan ni Jesus ang krus at namatay siya para sa atin in order for us to be given a life that we could not create for ourselves. What kind of life is that? A life that is in peace, a peaceful life, a life that has contentment, a contented life, and a life that is born again. Anong ibig sabihin ng born again? Hindi po ito yung alive, alive forevermore, ha? When you are born again, you start to live your life differently. And that is why we need to receive the Holy Spirit, the life, the inspiration from God, ang mapuspos tayo ng Espiritu Santo. Sapagkat sinasabi ni San Juan Evangelista sa Ebanghelyo, hindi lang tayo nilikha sa laman, tayo rin ay nilikha sa Espiritu. Kaya tayo may Espiritu. At lagi kong sinasabi doon sa Antipolo, kapag nagbibigay ako ng recollection,
ang lagi kong bungad, kumusta ka? Tanungin mo yung katabi mo, kumusta ka? At susunod na itatanong, pagod ka na ba? At may dalawang klase ng pagod. Ang una, yung pagod na sagad hanggang buto. Sa kakakayod natin sa trabaho, napapagod tayo minsan sagad hanggang buto. At itulog mo lang, ipahinga mo lang, mag-outing ka lang, marerefresh ka, marerenewed ka, marerejuvenate ka, mawawala yung pagod. Kailangan lang ipahinga. Pero may pangalawang pagod. At ito yung pagod na sagad hanggang kaluluwa. At itong pagod na to, kahit itulog mo, matulog ka ng 24 oras, 48 oras, magpaka-sleeping beauty ka. Pagising mo, pagod ka pa rin. Dahil iba yung pangangailangan ng ating kaluluwa. Ganun siguro si Nicodemo. Kahit para bang nasa kanya na ang lahat, pwede nating sabihin, sana all. Sikat na sikat, may posisyon. Pero, hinahanap-hanap pa rin ang kaluluwa yung makapupuno sa kanya. At ito yung paalaala sa atin, mga kapatid ko, to embrace the life that comes from God, to embrace the rest that comes from God, to embrace the care and love that comes from God. Araw-araw, ang buhay natin pinapanibago niya. And if we allow God to renew us, we will be different in our own way of living, in our own way of thinking, in our own way of loving, in our own way of relating, and in our own way of believing. Kasi sabi ng profesor ko noon sa filosofiya, if you are doing what you have been doing, you will get what you are always getting. Kung ginagawa mo lang ay yung lagi mo lang ginagawa, ang makukuha mo ay yung lagi mo lang makukuha. But if you stop creating and recreating things on your own, if you stop creating and recreating things that you have been doing by day, your night can be at peace with God. Lahat ng mga bagay na ginagawa natin para sa buhay natin, kulang na kulang sa kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Tayo ay nilikha ng Diyos, hindi lang laman. Tayo rin nilikha na may espiritu. Kaya hinahanap-hanap natin ang makapupuno sa ating espiritu. At napakapalad natin sapagkat alam natin kung kanino yan makukuha. Sa poong Jesus Nazareno, nagbibigay ng kapanatagan, nagbibigay ng kapayapaan. At meron pa tayong kasangga, meron pa tayong kalakbay para siguradong mailalapit tayo sa poong Jesus Nazareno. Walang iba, kundi ang mahal na ina, ang mahal na Birheng Maria, kapayapaan at mabuting paglalakbay. Sa kanila tayo lumapit. Sila ang pupuno ng ating pangangailangan ng kaluluwa. Amen. Tumayo na po ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, sa pamamagitan ng ating binyag, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, tayo ay naging mga anak ng Diyos.
Bilang mga tagapagmanang kasama ni Kristo, makalalapit tayo sa ating Ama ng may pagtitiwala. Ama, dinggin mo ang iyong mga anak. Ama, dinggin mo ang iyong mga anak. Ang simbahan sa lupa naway mabuklod upang maging salamin ng ganap na pagkaisa ng Santatlo, ang kaisahan ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong mga anak. Ang mga binyagang Kristiyano daway lumago sa kanilang pamumuhay bilang Kristiyano. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong mga anak. Ang mga alipin ng takot naway maging malaya bilang mga anak ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong mga anak. Ang mga walang pananampalataya, naway sikapin nating mahikayat sa pananampalataya at pagpapabinyag. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong mga anak. Ang mga kapatid nating namayapa, naway muling mabuhay sa kalwalhatian ng banal na Santatlo. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong mga anak. Sa katahimikan ng ating mga puso, sambitin natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Ialay din natin sa Kanya ang lahat ng ating mga pagkabagabag at pangamba sa ating buhay. Ama naming nasa langit, sa aming pag-aalay ng mga panalangin, loobin mong makaisa kami ng Espiritu na nananahan sa iyong mga anak at kay Kristo na iyong anak at aming Panginoon at tagapagligtas na nabubuhay at nagahari magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa. Ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat, sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, na buksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan, sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, 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 Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, 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 Hosana sa kaitaasan. Magsilod po lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na
namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas, at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin si Papa Francisco na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ang ina ng kapayapaan at mabuting paglalakbay, Birhen ng Antipolo. Kaisa ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, kaisa ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Bilang isang pamilya, dumulog tayo sa ating Amang nasa langit sa pamamagitan ng panalangin itinuro sa atin ng Poong Jesus Nazareno. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad
sa tukso at diadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoong Hesus Nazareno naway laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Pero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubog at si bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
tinalo at ginabi ang kamatayan. Nasaan ang iyong luha sa mata at magsaya? Manalig ka, buhay ang Panginoon. Ako ay nabuhay, hindi ka iiwan. Makakasama mo ako hanggang sa wakas. Alisin ang takot, dusa at iyong lumbay. Puso mo'y iyong itiwasay. Alam kong buhay ang Panginoon. Tinalo at ginabi ang kamatayan. Punasan ang iyong luha sa mata at magsaya. Manalig kang buhay ang Panginoon. Halina't hawakan aking tagiliran. Daliri mo'y iyong ilusot sa butas ng kamay. Kapayapaang hatid, iyon ang tanggapin. Huwag ka nang mag-alinlangan. Alam kong buhay ang Panginoon. Tinalo at ginabi ang kamatayan. Punasan ang iyong luha sa mata at magsaya. Manalig ka, buhay ang Panginoon. Inyong pagsaluhan aking inihanda. Tinapay at alak na sa inyo'y ibibigay. Pangistang aking hain ay sarili kong buhay. Nang patawad ay iyong makakamtan. Alam kong buhay ang Panginoon. Tinalo at ginabi ang kamatayan. Punasan ang iyong luha sa mata at magsaya. Manalig ka, buhay ang Panginoon. Mga kadeboto, pabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno images, Nazareno medallion, at ang Nazareno novena and prayer booklet in English or Tagalog. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig, pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza sa naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazaren. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pangmagpakailanman. Ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, tayo po ay nagkakatipon ngayon upang parangalan ang ating mahal na ina, ang Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay. Sa ating pagtanggap sa Kanya sa ating sambayanan, sama-sama tayong manalangin at dumulog upang makamit ang mga biyayang minimithi natin sa buhay. Tatahimik po tayo sumandali at ibubulong sa mahal na ina ang ating mga panalangin upang ipamanhik sa kanyang anak na si Jesus. O Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay, ipakilala mo sa bawat pamilya ang kapayapaan na hindi maibibigay ng sinuman, kapayapaang lubos at sadyang ipinagbilin ng iyong anak sa kanyang mga alagad, kapayapaang lubos na magbibigay sa amin ng lakas, na patawarin namin ang mga nakagawa sa amin ng pagkakamali at kasamaan. Igawad mo sa aming puso at kaluluwa ang kapayapaang totoo habang kami naglalakad at nangingibang bayan dito sa bayang kahapis-hapis. Pangunahan mo kami sa landas na binabagtas namin sa buhay at matutuhan sana namin ang lubos, ang landas ng pag-asa at pagtalima sa utos ng Diyos. Ituro't dalhin mo kami sa kagalingan sa anumang aming gagawin at iisipin, at ilayo kami sa mga silo ng kasamaan, nang sa iyong tulong at saklolo ay makamtan namin sa oras ng kamatayan ang iyong kaluwalhatian. Alalahanin mo, O Birhen ng Antipolong maawain, na kailanman ay walang lumalapit sa iyo o humihingi ng tulong na hindi mo kinaawaan. Kaya sa pananangin naming ito, kami ay lumalapit at dumululog sa harapan mo, at wala nga kaming ibang alay kundi ang aming karaingan at panalangin. Huwag mo pong ipagwalang bahala ang aming pagsusumamo sa iyong maawaing loob, na ipagkaloob mo sa amin ang mga idinudulog namin sa iyo. Tatahimik muli tayo saglit at hihilingin ng tulong ng mahal na ina. Sa pamamagitan mo, Inang Mahal, pagpalain at tangkilikin mo ang aming paglalakbay upang mabuhay kami sa kapayapaan at marating namin ang kalwalhatian ng buhay na walang hanggan. Amen. Muli po sa ngalan ng ating Obispo Ruperto sa Diocese ng Antipolo, mga kaparian at mga laikong lingkod sa dambana ng Antipolo, kami po'y nagpapasalamat sa Quiapo Church sa katauhan ng ating rektor at kura paroko, Father Jade Likwanan, mga kasamang pari, at sa lahat ng mga mananampalataya ng simbahan ng Quiapo. Maraming salamat po sa taon-taong mainit na pagtanggap ninyo sa amin mga taga-Antipolo kapag ganitong panahon ng Abril. Ang imahen po ng Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje ay mananatili po rito hanggang sa April 30. Sa 6 p.m. Mass, yun po yung farewell Mass. At pagkatapos po noon,
ay maglalakad, mag-aalay lakad para sa kapayapaan, walk for peace, mula dito sa Quiapo patungo sa Antipolo. Mga madaling araw na makakarating sa Antipolo, ayun naman ang pagsisimula ng aming Maytime Festival, ang taunang ahunan sa Antipolo, Pilgrimage Season 2025. Kayo naman po ay aming inaanyayahan, iniimbitahan na umahon tayo na sa Antipolo ngayong pilgrimage season. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain po kayo at ang inyong buong pamilya ng ating makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sa Padre Jesus Nazareno, sinasamba ang namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.